August 10, 2025, 4 months na itong alaga nating tilapia dito sa ating traditional concrete pond. Hindi ako gumagamit dito ng aeration, probiotics, vitamins. Talagang organic. Of course, ang hindi lang organic dito, yung pinapatuka ko kasi commercial feeds, floater feeds. Ibig kong sabihin sa organic ay yung organic na pag-aalaga lang, yung traditional lang na pag-aalaga. Ganito, siyempre concrete pan, nagpapalit-palit lang tayo ng tubig, then naglalagay tayo ng water lily, then pakain. Wala tayong ilalagay ng mga kung ano-anong technology. Ang volume na ating nilagay dito ay 120 pieces. Ang density natin ay 13 pieces per square meter. Doon sa traditional earth pond ay 5 pieces per square meter. Dahil nga ito ay controlled environment, kaya ginawa kong 13 pieces. Bale, intensive na rin. Ito ang katotohanan dito mga paps. Kung tayo ay fish farmer, ganito, tilapia in concrete pond, ang totoo niyan, matagal yung return ng investment mo. Magbilang ka ng taon bago makakuha mo yung pinuhunan mo. Kasi nga, ang puhunan naman dito, hindi lang yung isda sa kayong pakain. Kagaya nito, siyempre mamumuhunan ka dito sa concrete pond mo. Kung beginner ka, ay magpapagawa ka. So mamumuhunan ka na. Tapos kung gusto mo ng mas advanced yung technology mo, maglagay ka ng aeration, aerator, maglagay ka ng solar power, then kailangan meron ka ring generator. So yung mga investment mo na yan, baka kung ganitong 9 square lang ang concrete pond mo, baka hindi lang taon bago mo mabawi yung investment mo. So, nanawa ka na, hindi mo pa rin nababawi yung ininvest mo dito sa 9 square meter concrete pond mo. Yan ang katotohanan dyan. Kaya alam mo, hindi ako nag-i-encourage talaga na sumabak ka sa concrete pond. Kung ganito lang yung concrete pond mo, isa o dalawa lang na ganito, tapos nilapatan mo siya ng bagong technology, lalo yung biofloc na sinasabi nila. Pagka yun ang in-apply mo sa concrete pond mo, matagal bago mo bawi yung ipinuhunan mo. Baka nga sabi ko, yung 1 taon, baka hindi lang. So, doon lang tayo sa practical. Alam mo mga paps, mostly yung mga video ko, ang dami ko kasi sinasabing wag. Di ba? Wag. Ang ibig ko lang sabihin dyan ay binibigyan ko kayo ng babala, yung precaution ba. Kasi siyempre kung gusto mong yumaman, kung gusto mong umasenso within 2 years, 3 years, pagka sa ganito ka nag-invest, hindi mo talaga makukuha yung pagyaman mo o yung pag-asenso mo. Magantay ka pa mga 5 years, 10 years bago bumalik yung investment mo. O di ba? Nanawa ka na. Ano na mangyayari sa'yo pagkasawa ka na? O matanda ka na. Ala na. Di ba? So parang nagsayang ka ng panahon. Yung nga lang talaga kung usapang pera-pera na, huwag mo talagang ibuhos dito sa concrete pond ang iyong pera. Kasi talagang sinasabi ko sa'yo, malulugi ka. Ako nga, 3 taon na ako nag-aalaga dito. Baka hindi pa ako kumita rito Ang bawi ko na lang, yung ibang alaga ko, yung baboy ko, tapos yung mga halaman ko. Diyan na lang ako bumabawi. Pero kung sabihin natin na dito sa concrete pond na ganito, hanggang yabang lang yun. Hindi mo kung yabang-yabang ko. Pero ang totoo yan, hanggang yabang lang yan. Si Agribisi, merong concrete pan yan, merong mga alagang tilapia yan, o kaya may alagang hito yan. So hanggang ganun lang, yabang-yabang lang. Kasi nga ito, backyard lang naman. Kung kumita ako dito ng 1,000 sa isang cycle, o sabihin ko 3,000 sa isang cycle, ano yan, 6 months. 3,000 sa 6 months, di. Kumita lang ako ng 500 sa isang buwan. Yung pagod ko. Yun hindi ko pa dinededuct yung ibang expenses ko kagaya ng etong yung structure. Ako nag-iisip ako parang hindi maganda na doon tayo mag-focus sa ganitong paunti-unti ganito. Kung libangan mo lang, di libangan mo lang. Gaya nung nakita ko dyan. Shout out sa'yo, love. Hindi mo naman sinusunod yung sistema ng biofloc. Meron kang sariling version. Tapos mag-alaga ka ng biofloc, 300 pieces. Di ba? Saan ka pa? Tapos sasabihin mo, yung mga nagsasabing wag, inagsiselos lang.
Tuwan-tuwa talaga ako sa'yo, Brad. Mali yung premise eh. Mali yung, ano mo yung perspective mo na mag-alaga ka sa biofloc technology. Tapos, ang alagaan mo lang sa concrete pan biofloc mo ay 300 pieces. Boss. Tama nga lang naman yung sinabi mo na ano lang, libangan mo lang. Naglilibang ka na lang sa sarili mo. Pero ang totoo niyan, baka nga matalo ka pa eh. Pero hindi ko lang alam, baka hindi mo naman problema talaga ang pera. Kaya yung libangan mo talaga, yung may pagkakagastusan ka. Anyway, eto, naantay na natin na maiga yung tubig. Tapos tingnan na natin, medyo maliliit pa to, 4 months na ngayong August 2, 2025. Maliliit man, malalaki man, kung ano man yung status ito, kailangan ko kayong i-update. Kasi pinakita ko na to kung anong ginawa ko nung una pa. This is a traditional system. So mag-extend ako dyan ng 5-6 months. Pero more or less 6 months to 7 talaga ang ano to, target ko talaga nito. Kasi ano na to traditional organic. Parang ganun yung approach. Yung isang vocal dun sa biofloc technology niya. Ito, sasabihin ko na sa inyo ng diretsahan, si Idol Pinoy Palaboy. Yung sa biofloc technology niya. Inaantay ko yung kanyang cost and return analysis dun sa huling pag-aalaga niya ng tilapia. Kasi titingnan ko kung pwede kong i-adapt na rin yung kanyang technology. Kasi nga, itong ginagawa ko talaga ito walang kita. Doon baka merong kahit papano kumita. Kasi gusto ko talaga yung kumita, hindi yung libangan lang. Kasi ako, dadating yung mga panahon na magre-retire na ako, na hindi ko na kaya magtrabaho, tapos wala akong naipon man lang. Kaya yun yung habol ko talaga, yung naghahanap ako ng, meron akong masave. Hindi yung puro gastos naman. Kaya, pinag-aaralan ko yung sistema ni Pinoy Palaboy. Shoutout sa iyo, sir. Hindi naman talaga 100% biofloc system. Kasi kung titingnan natin yung biofloc system, no, change water talaga, hindi na yun yung nasusunod niya. Parang nagkaroon siya ng yung modification. Titingnan natin kung kaya nating gayahin. Pero inaantay ko kasi talaga para makita ko kung feasible ba. Kung pupwede na i-adapt natin yung ginawa ni Pinoy Palaboy dun sa kanyang 9 square biofloc fish pond. So, antayin lang natin. Medyo natatagalan lang. May isang buwan na, magdadalawang buwan na. Wala pa siyang update kung ano yung analysis niya doon sa pag-aalaga niya. Anyway, ako gusto ko rin talagang tumulong din na magbigay ng mga ideas ng ganito. Yung nga lang, syempre, other people perceive me as negative. Yung nagpo-promote ng negative vibes. Siguro yung iba nami-misinterpret lang. Kasi mostly talaga ay merong do and don'ts. Di ba? Pero mas madami kasi yung natatalakay ko na don't. Saka yung do. Do and don't. Mas marami yata yung na-shout ko na don't, wag. Kaya some other people bash me. Basta yung mga sinasabi kong wag, talagang wag. Talagang wag nating gagawin. Kasi pagka ginawa nyo yung sinasabi kong wag, magagaya kayo sa akin. Balik tayo sa pinag-uusapan natin. Ito, konti na lang yung tubig. So, ito mga paps, yung sample natin. 2 kilos. Bilangin natin. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 pieces. Okay na rin pampaksi ito. Medyo malalaki na siya. So, almost 10 pieces ang 1 kilo. So, ito na mga paps, yung update natin. So, 4 months ay 10 pieces. So, next month, tingnan ulit natin kung ano na yung kanilang update. So, ito, hindi natin patatagalin masyado kasi yung stress ba. Balik na natin ulit niya. So, at least, alam na natin na lumaki itong ating tilapia dito sa ating concrete pond traditional system. Yan mga paps, yung status ngayon ng ating concrete pond. Ang talagang gusto kong ipakita sa inyo ay kung po pwede ba na ganito lang yung setup ng concrete pond natin. Ang conclusion, mas mabagal lumaki kapag wala tayong aeration. O kaya naman, hindi tayo naglalagay ng kung ano-ano mga probiotics and vitamins and anything. Iyon namang density natin ay 13 pieces per square meter. Parang sakto lang naman siya. Sakto lang.
Pero next time, pag na-harvest na natin to, subukan pa rin nating kontian yung density natin, yung volume natin. Ang issue lang diyan kasi, pag kinontian pa natin, kokonti rin yung harvest natin. Kokonti yung ating kokonti yung pakinabang natin sa concrete pan pag gano'n. Yan na yung pumapasok yung sinasabi ko, baka taon na ang bilangin, hindi mo pa nababawi yung investment mo. Gusto mo nang kumita sa pagpifish pan at maggawa ka ng concrete pan na ganito, isa o dalawa, ay sinasabi ko sa'yo, baka pwede ka na magbago ng isip. Kasi kung isa, dalawa lang ang fish pan mo, eto, real talk, sinasabi ko sa inyo ang totoo, hindi ka kikita. Pero kung gusto mo na magkaroon lang ng libangan, pamatay oras ba? PO, patay oras. Ayun, pwede ka na magkaroon ng ganito, isa, dalawa na fish pan. Pero kung ang perspective mo talaga ay umasayo sa fish pan na ganito, tapos ang balak mo lang isa, dalawa, wag na lang. Magsasayang ka lang ng panahon at oras. I-invest mo na lang sa iba yung pera mo. Sa inyo mga baboy, gusto pa rin. Ayan o, yung mga baboy ko. At least yung baboy ko nagbibigay ng magandang 2023 pa lang, nasabi ko na yung gobyerno na sinuportahan ko ay walang malasakit sa agrikultura. So doon sa vlog ko na yun, ang dami bumati ko sa akin na antayin daw, ilang ano lang naman daw, hindi ako marunong magantay, hindi lang naman daw ako tinutulungan. Ngayon ang katotohanan na ang lubos na apektado na yung mga magsasaka ng palay. Kami mga yung mga backyard racers ng ganito, hindi kami ganong apektado kasi hindi na negosyo tong amin eh. Ngayon, yung mga magsasaka ng palay ang lubos na naapektuhan na ngayon. Ikaw ba naman ang bilhin ng palay mo? 8 pesos, 10 pesos, 11 pesos. Nagastos mo 13 pesos, di ba? So, last 2 years o earlier ay nakita ko na talaga na yung patutunguhan ng agrikultura ay hindi maayos, hindi maganda. Walang konkretong programa. Kasi na-involve nga ako doon sa fisheries sector. 2 taon din ako diyan na nag-oobserba. So, ganoon, dahil sa kawalan ng programa, maayos na programa, kaya nasabi ko na walang support na makukuha sa gobyerno, which is hindi ako nagkamali yata. 'Di ba? Iyakan na ngayon ang mga magsasaka. Kasi nga puro tayo ayuda, 'di ba? Sarap kasi tumanggap ng ayuda eh. O ngayon di bawi. Hindi lang bawi, dagok pa. So, ayun, naikwento ko lang. At least may patunay ako doon sa pinagsasabi ko noon na nararamdaman na ngayon.